Hello Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Taurus. We have embrace your life purpose. And I am guiding you toward your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what meant to be doing. Ayan, so tinutulungan ka or tutulungan ka, no? Gagabayan ka ni Archangel Michael para mahanap mo kung ano yung purpose mo sa buhay sa ngayon. At tip sa'yo, no? Whatever makes your heart joyful is what you're meant to be doing. Kung ano yung mga bagay na ginagawa ninyo na talagang you're feeling fulfilled, you're feeling contented, joyful, no? Yun ang purpose ninyo. Kasi mapapansin din ninyo na when you are already living your purpose, yung saya, no, habang ginagawa mo yan, na bagay na yan, yung saya na nararamdaman mo, parang hindi mo ma-describe, sobrang lalim, no, ng joy na mararamdaman ninyo. No, kapag ganyan na nararamdaman ninyo, tapos parang feeling ninyo tumataba talaga yung puso ninyo when you are doing it, ibig sabihin you're already living your purpose. Kasi ang hirap i-describe ng pakiramdam yung saya na nararamdaman. Minsan nga, no, maiiyak ka. So, sa sobrang saya nararamdaman mo habang ginagawa mo yung bagay na yan, yung maiiyak ka sa tuwa. Maiiyak ka at yung kusa na lang lalabas sa isip mo na, thank you Lord, no? Thank you Lord for bringing me to this moment, no? Na talagang sobrang saya, sobrang lalim ng saya na mararamdaman mo. Ibig sabihin, ano, kung ano man ang ginagawa mong yan, that is your purpose. That is your mission, no? So, mapapansin din ninyo yan. Kung nandoon na kayo sa puntong ito. So, what else? We have welcome abundance into your life. Wow, napakaswerte ninyo ngayon. Pagdating din sa pera, prosperity is on its way to you. So, have faith that source will heal your financial challenges. Ayan. Kung may mga problema kayo sa pera sa ngayon, may mga financial problems, financial constraints, really very good, no? Kasi, ito na, i-welcome mo na yung abundance sa buhay mo. I-welcome mo na kung ano man yung swerte, yung prosperity and abundance, no, is on its way to you. Kaya napakaswerte ninyo sa ngayon. May parating na biyaya, may parating na kaginhawaan pagdating sa pera. This is a blessing in disguise, okay? So, be patient and have faith that your angels have the situation under control. What will come is far better than you dare to dream, okay? So, this is a blessing in disguise. Maging pasensyoso lang daw kayo at pasensyosa, magtiwala lang kayo. Because kung ano man ang mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, that is under control, no? Your angels have the situation under control. Nandiyan yung mga guardian angels ninyo para i-facilitate, no, ang mga pangyayaring ito sa buhay ninyo. Okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang mga kaganapan sa buhay ni Taurus. When people isolate themselves, don't give up on them. Okay? Always reach out and offer kindness. Ayan, wag ninyong i-judge agad, no, yung mga taong ito na ina-isolate nila yung sarili nila, nilalayo nila, nagdi-disconnect sila sa worldly things, worldly situations sa ngayon, no? Kasi you never know kung ano din naman ang pinagdadaanan nila, diba? You never know kung ano yung problema nila, ano yung iniisip nila, why they are isolating themselves. But yun nga lang, no, don't give up on them. Hindi ibig sabihin na ina-isolate nila yung sarili nila from us, hindi ina-isolate nila yung sarili nila from the world, talagang totally papabayaan na lang din natin. Lalo-lalo na kung mga kapamilya natin ito. 'Di ba? Huwag nating gawin na totally iwanan natin sila. Because baka kailangan nila na makapag-isip-isip muna, baka kailangan nila na magmuni-muni, no? At maaari, no, na baka naghihintay lang din sila ng someone, no, na talagang mayroong pure na puso, may pure na intention para tulungan din sila, alamin kung ano maitutulong sa kanya.
'Diba? May mga ganon din ganap yan. Kaya, wag nating sukuan. Wag ninyong sukuan. Always reach out and offer kindness. Kasi, yun lang din naman ang way, no? Yun lang din ang paraan para malaman mo kung may kailangan din sila, kung meron kang maitutulong, or kung kailangan nila ng tulong from you. 'Diba? Yung ganon. So, what else? Always have faith that the angels will guide you toward making the right choices. Okay? Magtiwala ka. No? Nandiyan dyan ang mga guardian angels ninyo para tulungan ka lagi, para bantayan ka, protektahan ka. Kaya always have faith, no? Nagagabayan ka ng inyong mga guardian angels para mahanap mo yung tamang daan, no? Para makita mo ang tamang daan kung saan ka dapat pumunta. No? So, always reach out to your guardian angels kasi kumbaga, ifa-facilitate niya, no, yung sitwasyon mo para mas maging maayos, kung ano man ang pinagdadaanan mo, or matutulungan kanyang hanapin ang solusyon sa mga problema, yung mga ganon. Okay? What else? We have, when making big decisions, do your best to take your emotions out of the equation. Okay? Your mind will serve you better. Ayan. So, maaari, no? Kasi ano to, reminder ito para sa iyo. So, maaaring ang iba sa inyo dito, merong mga malaking desisyon na kailangan gawin sa ngayon. Kaya, ang sinasabi dito, do your best, no? Take your emotions out of the equation. Huwag ninyong pairalin daw, no? Sa mga major decisions ninyo. Huwag ninyong pairalin daw yung emosyon ninyo, no? But instead, gamitin ninyo yung isip ninyo, yung logical mind ninyo. No, kasi yun ang magsaserve ng mas mabuti para sa iyong sitwasyon sa ngayon. No? So, isang tabi kung ano man yung emosyon, yung inyong mga nararamdaman. Kasi nga, talagang minsan, hindi nakakabuti kung ang decisions natin, lalo-lalo na sa mga malalaking bagay, no, kung gagamitin natin yung yung feelings natin, yung emotions natin. Kaya ito rin na reminder para sa iyo. Use your logical mind. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.